Okay, hello. Ang unang tanong ko kay Reuel. Sangayon ka ba na ang true church ay dapat founded by Jesus Christ? Yes or no? Yes, founder talaga si Jesus Christ sa True Church. Kaya kami nga yun guys, kasi Seventh-day Adventist talaga yung tinayo ni Cristo, hindi First-day Adventist. Kaya nakuni kami sa panahon sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Kasi mayroon akong napakita na connectivity namin hanggang sa panahon nila ni William Miller Okay, at time. Lee G. White sa 20 seconds 1863 na po hanggang yun. ngayon. Brother Reuel, okay na po yun. So next question please. Next question, saan natin nababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Ang Seventh-day Adventist kasi Objection, si Cristo, moderator. siya ang Brother Reuel, sandali po. May objection po yata tayo dito. So Bro Jando, ano po yung objection nyo? Hindi ko hinihingi ang opinion niya. Ang tanong ko, Brother Angel, saan natin mababasa? Ibig sabihin, ibigay niya pangalan ng referensya. Saan natin mababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Okay, Brother Okay, Reuel, Mr. sandali po. Moderator. Yes, sandali lang po. The question, sandali po. Sige po, ano po yung ano nyo? Ano po yung concern nyo, Brother Reuel? Klaro naman yung sagot ko, hindi pa lang niya pinatapos eh. Okay, Brother Reuel, ganito po ang gagawin natin, no? The question is clear po, no? Saan, where in the Bible na maano natin mababasa daw, no? Where so ibig sabihin Brother there is- Angel, Yes. I am yes, not bro. asking kung where in the Bible. I am asking saan natin mababasa. So, magbigay siya. Encyclopedia, reference, encyclopedia Okay. na mababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ. Okay, Bro Reuel, malinaw Okay. po 'yan. Sandali po, Brother Reuel. Ang question po is categorically, so saan? It's either you can present, magbasa ka ng references or even the Bible verse po. Saan daw mababasa yon yung tinatanong niya? And then may counter objection kayo, Brother Reuel? Wala na, sasagot na ako. Okay, so categorically po, and then you have 20 seconds po, no, to explain. Okay, sandali po, i-resume natin yung time, no? Kasama po kasi yan. The time starts now. Okay. Wala po, dahil hindi po si Cristo naglagay ng pangalan sa iglesia niya. Kaya wala kayong mabasa kahit Katolik, wala. Ang mayroon po natin, maintindihan natin, dahil si Cristo, si siya, tapos ang naghintay, Sabat, mayroong objection? Time na po, 20 seconds po. Okay, next Okay question. na po. So next question, bro. At dahil inaamin mo na wala palang Mr. Moderator, mababasa. technical again kasi hindi ko naintindihan, hindi ko talaga marinig yung Sorry po. Just 1 Okay, minute. yung pong kaninang time, yung sinabi kong time, hindi niyo po narinig, Bro Reuel? Kaya naghinto ako dahil akala ko may nag-object kasi mayroon talagang biglang magsalita, Technical marinig ko problem? na iba. Okay, anyway, nakapause naman po yung time natin, so we are on the next question. So naririnig niyo po ba si Brother Jando? Sige bro, salita. Okay, so resume na po tayo sa next question po. No? Ako po, naririnig niyo loud and clear? Sige bro, klaro. Okay, so Bro Jando, the time starts now. Resume po tayo for your next question. Okay. Dahil sinabi mo na wala palang mababasa sa iyong mga encyclopedia na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ, then inaamin mo na gawa-gawa mo lang yon at wala palang ebidensya doon. Okay, hindi po gawa-gawa dahil di ko sinabi na walang mabasa, na wala na dahil wala ka rin mabasa na nagbigay si Kristo ng pangalan. Pero intindihan mo talaga na si 20 dahil si Kristo sa Badista, tapos ang mga apostoles naghintay. So 70 Adventist talaga ang tinayo ni Kristo. Next question po. Okay, next question. Sangayon ka ba sa sinasabi ng SDA program na pag-aralan natin with Johnson Amican na before 1863 wala pang Seventh-day Adventist o tutol ka sa kanya? Okay. Wala pa ang mga property. Objection, Kasi moderator. yan persecuted. Sandali po, Brother Reuel, meron po tayong objections. Yes, Bro Jando, ano po yung objection niyo? Wala akong tinatanong about sa property. Ang tanong ko sa kanya, sang-ayon ba siya sa sinabi sa isang SDA program na pag-aralan natin, ministry, na si Johnson Amican, sinabi niya, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Totoo ba yon o tutol siya doon? Yun ang tanong ko, totoo ba yon o tutol siya doon? Okay, Bro Reuel, Okay. may malinaw na ano po, no? May pagpipilian, sang-ayon ka ba o tutol ka doon sa sinabi ng taga-SDA? Sang-ayon o tapos po kung sang-ayon, please explain. Pag tutol, please explain, but you need to answer categorically muna yung first answer. Sangayon po Sige ako, pero hindi yung ibig sabihin niya, yung registrado na SDA as a corporation.
Kasi 1863 pa na-register pero exist na sila, not registered. Next question. Okay, next question. Ayon sa history of the Seventh-day Adventist Church na before ng Seventh-day Adventist lumabas, ang Adventist ni William Miller ay Sunday observance. Sangayon ka ba dyan o tutol ka? Sangayon ako na si William Miller ay Sabbath keeper. Objection Pero moderator. tulad ni Nebuchadnezzar, Sandali po, Bro hindi naman si Nebuchadnezzar Israelite, Brother Reuel. ginamit pa rin siya ng Panginoon. Bro Reuel, sandali po, in-stop ko muna yung time, pinos ko muna. Mayroon pong objection uli si Bro Jando. Yes, Bro Jando, ano pong yung objection niya? Wala ako sinabi na si William Miller ay Sabbath keeper. Ang sabi ko, ayon sa History of Seventh-day Adventist pages 8 to 9, na si William Miller na kanila pinanggalingan is Sunday observer. Sangayon ba siya rito sa History of the Seventh-day Adventist na si William Miller ay Sunday observer o tutol siya rito? Okay, Bro Reuel, dalawa, may pagpipilian uli sa question niya. Sang-ayon ka ba? Objection, O- objection. Sige po, Bro Reuel, ano yung objection niyo? Debatable kasi yan. Galing kami ni William Miller. Kaya not answerable to me. Okay, so we can proceed to the next question. Tama po ba? Yes, next question. Kasi explanation lang, no? It's not objection. Mayroon na kasing mga kuan, yung mga Invisible Remnant Church doon sa 1260 na nag-join doon, at saka hindi lang doon ang nag-join ang mga Remnant Church, pati yung mga Catholic, mga Muslim, mga ibang sikta. Mabasa yan sa The Great Disappointment na kuan na sa Google. So, noong nag-preaching si William Miller, si Ellen G. White, yung mga ibang mga tao, galing ni William Miller yun, pati yung mga Adventist na mga naging visible. So, nung na ano na sila, gusto na sila magporma, kinuha nila si Ellen G. White. Kaya na-convert si Ellen G. White doon, naging Adventist, kasi hindi naman yan Adventist si Ellen G. White noon. Okay po, okay na po Yun yung brother, ano ko, no? explanation na hindi ko sasagot niya na galing kami doon ni William Miller. Okay po, clear na po, no? So, loud and clear na po yun. So, yes, let's proceed to the next question daw po, Bro Jando. The time starts now. Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller. Ang sa inyong Alpha and Omega, Volume 8, sa Article 7 the Adventist, ang sabi dito, they follow the Reformation tradition and see themselves as continuators of the Millerite heritage. Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller. Bakit sinasabi ng inyong Alpha and Omega, Volume 8, na kayo ay continuators of the Millerite heritage? Okay, sagot. Nasabi kasi nila yan na continuator kami kasi sa Revelation 10 verse 8 to 10 na noong hindi natuloy ang preaching ni William Miller na darating si Kristo, pagbasahin mo sa 11, ang sabi kasi doon, preach this prophecy again to all nation kings. Time. Kaya kami Time yung na po. nag-continuator. Brother Reuel, next question please. Ano ba talaga ang totoo? Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller? O ang sabi ng Alpha and Omega nyo na galing kayo kay William Miller? Sino sa dalawa nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Alpha and Omega nyo? Hindi kami nanggaling ni William Miller. Sinabi lang dyan na continuator kami ni William Miller dahil nga ulitin ko yung sagot kasi ulit yung tanong mo dahil yung Revelation 10 verse 11 ang sabi doon pagkapalpak sa hula ni William Miller sabi doon preach again this prophecy to all nation kings. Revelation Time. 10 verse Time 11. na po. 20 seconds na po, okay po. So next question, Bro Jando. Paano kayo naging continuator kung hindi kayo dun galing? Kinaging continuator nga kami dito sa 11 dahil kung tingnan mo ang Revelation 10 verse 8 to 11 yung 8 to 10 yun ang prediction na hindi natuloy ang ano ni William Miller pero ang 11 sabi doon ituloy ninyo ang pangangaral sa mga hula na sa basahing ito basa Revelation 10 verse 11 kaya kami yung nagpatuloy kaya continuator ang tawag sa Time amin. na po, time, Brother Reuel. Okay, you have 1 minute more, Bro Jando. Next question, 1 minute na lang. Oh, 1 minute na lang. Okay, meron pala 1 minute. Okay, ang next question ko naman is, kung kayo ang tunay na iglesia, ano ang ginawa ninyo para maging libro ang Biblia? Okay. Kami ang nagawa sa Biblia dahil yan si Athanasius sa Badista yan eh. Sa Badista yan bago nag-convert ang Roman Empire sa Sunday ni Constantino. Ano na si Athanasius sa Badista pa. Time, 20 seconds na po. Okay, next question, 10 seconds na lang. Okay.
Dahil sabi mo meron kayong ginawa. Ano nga ang ginawa ninyo para maging libro ang Biblia? Tapos na Okay. po. Ayan. So, yan, no? Maraming salamat po sa... Di maganda yung topic natin sunod Biblia kung sinong gumawa niya. Ayan po, nasaksihan po ninyo ang nangyaring talakayan sa pagitan ko at saka ni Ruel Celebran. No? So, based sa claim niya rito na si Athanasius daw ay Sabadista. Totoo ba na si Athanasius ay Sabadista? Basahin nga natin kung anong sinasabi dito sa kasaysayan. Hindi. Totoo ba na si Athanasius ay isang Sabadista? Sagot, hindi. Hindi totoo na si Athanasius of Alexandria ay isang Sabadista. Na ang ibig sabihin, nagtataguyod ng Sabat bilang obligadong pagsamba tulad ng Sabado. Sino si Athanasius? Si Athanasius ay isang obispo ng Alexandria at isa pa sa pinakamahalagang ama ng simbahan. Kilala siya sa matapang na pagtatanggol sa pagka-Diyos ni Kristo laban sa Arianismo, lalo na sa panahon ng Council of Nicaea. Ano ang paniniwala niya tungkol sa Sabat? Walang malinaw na ebidensya na si Athanasius ay nagturo na dapat panatilihin ng mga Kristiyano ang Sabat na Sabado bilang obligasyon. Sa katunayan, ang mga Kristiyano sa panahon niya, ang mga Kristiyano ay nagpupulong-pulong tuwing linggo o araw ng Panginoon bilang pag-alala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang Sabat o Sabado ay hindi na itinuturing na obligasyon tulad sa lumang tipan. Ito ay naaayon din sa tradisyon ng simbahan at sa mga turo ng ibang ama ng simbahan. Anong sinasabi ng kasaysayan? Ang ideya na si Athanasius ay Sabadista ay kadalasang maling interpretasyon ng ilang sinaunang teksto o kaya'y pag-aangkin ng ilang modernong grupo para suportahan ang kanilang paniniwala. Pero sa mainstream na kasaysayan ng simbahan, lalo na sa Catholic context na gusto mong sundin, si Athanasius ay defender ng Trinity, tagapagtanggol ng Orthodox faith, hindi tagapagturo ng Sabbath observance bilang obligasyon. Bottom line, si Athanasius ay hindi Sabadista. Siya ay bahagi ng sinaunang simbahang Kristiyano na kinikilala ang linggo bilang pangunahing araw ng pagsamba, hindi ang Sabat bilang obligasyon. So tanungin natin ngayon dito ngayon. Member ba si Athanasius? Si Athanasius? Ng Iglesia Katolika? Tanungin natin na kasi sabi niya kasi Sabbath keeper daw, no? Tanungin natin, member ba ng Iglesia Katolika ito? At narito ang sagot. Oo, sa tamang konteksto sa kasaysayan, oo, si Athanasius of Alexandria ay bahagi ng Iglesia Katolika. Ano ang ibig sabihin nito? Noong panahon ni Athanasius sa ika-4 na siglo, iisa pa lamang ang simbahan ni Kristo. Hindi pa nahahati sa Catholic, Orthodox at Protestant. Ang salitang Catholic ay mula sa Gregong Katolikos na ibig sabihin ng universal, pangkalahatan. Ito ang tawag sa iisang simbahan na pinatag ni Kristo at pinagpatuloy ng mga apostol. Anong papel ni Athanasius? Siya ay obispo ng Alexandria, isang mahalagang sentro ng Kristyanismo. Aktibong tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya laban sa Arianismo. Kalahok siya sa Council of Nicaea, isa sa mga kinikilalang Church Fathers. Catholic ba siya ayon sa modernong kahulugan? Oo, sa diwat pananampalataya, pero hindi sa label na denominasyon ngayon dahil wala pang Roman Catholic versus Orthodox versus Protestant noong panahon niya. Ang paghihiwalay na nangyari pa makalipas ang maraming siglo, the Great Schism. Bottom line, si Athanasius ay kabilang sa isang sinaunang simbahang Katolika, Universal Church. Siya ay kinikilala ngayon bilang santo ng Iglesia Katolika. Hindi siya member ng modernong denominasyon na eksaktong anyo nito ngayon, pero ang kanyang pananampalataya ay tugma sa Catholic faith. Nakita niyo? So, dito, papahiya si Ruel Celebran dito. Sabi niya, Sabadista do si Athanasius. Wala namang ebidensya sa Sabadista. Ang sabi, hindi siya Sabadista.